Kain mo o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ilang Pariseo at ilang kampon ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, "Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang pinaninihian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao. At itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar? Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari. Kaya sinabi niya sa kanila, bakit palilin ninyo akong siluin? Bigyan niyo ako ng isang dinaryo. Titingnan ko." At kanilang binigyan siya. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Cesar po, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos. At sila'y namakha sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes na ika-9 na linggo sa karaniwang panahon. Napakahalaga po na tayo ay marunong magkaroon ng tinatawag na discernment, yung mas malalim na pagninilay o malalim na pag-unawa sa mga bagay na atin po nararanasan o kaya naman mga narinig. Hindi tayo pwedeng padalos-dalos, hindi tayo pwedeng maging yung very reactive. Kahit sa mga comments o mga ipinopost, hindi tayo pwedeng agad-agad ay nagre-react nang hindi muna tayo nagninilay. Dahil kadalasan, diyan tayo nasisira o diyan tayo bumabagsak. Yung bigla na lang tayo nagre-react nang hindi muna natin ito maaaring pinukonsulta, hindi muna natin ito ipinagtatanong o bini-verify man lang. Kaya sabi ni San Pedro, di ba, mag-ingat kayo sa mga para hindi kayo mailigaw ng mga taong, di ba, nag-aakala na para sa kabutihan natin yung kanilang sinasabi, pero ikinasasama pala natin. Kaya sa Ebanghelyo, ito yung ginawa, no? Alam ni Jesus at yung mga lumalapit sa kanya ay umuhuli lang, no? Inuhuli lang si Jesus base sa kanyang sasabihin, kaya nga derechahan din niya sinabi o sinagot yung kanilang tanong, no? At sinabing, bakit gusto niyo kong siluin tungkol dito sa usapin ng pagbabayad ng buwis? Kasi ang mga Hudyo galit sa Roma o sa imperyo ng Roma. At ang imperyo ng Roma ay pinagbabayad ng buwis ang lahat ng nasasakupan, kabilang na ang mga Hudyo na kanila ring nasakop. So kapag sinagot ni Jesus hindi dapat, hindi lalabas na siya ay nagre-rebelde sa pamahalaang Romano. Magkakagulo, pwedeng huhulihin sa Jesus dahil sa kanyang mga ipinapahayag. Pero ito po yung ipinapaalala din sa atin, no? Na hindi rin tayo dapat na humiwalay. Kasi ang bawat, sabihin na natin, no? Lahat ng Katoliko, siyempre, lahat ng mga relihiyon o sekta, yan ay sakop ng gobyerno.
At bilang isang mamamayan o citizen, ay meron tayong responsibilidad tumugon sa panawagan ng gobyerno, lalong-lalo na sa pagbabayad ng buwis. Mahalaga ang buwis dahil ito ang gagamitin ng ating pamahalaan para sa mga proyekto o matugunan din ang pangangailangan ng mga programa na para lalo na sa mga mahihirap. Hindi natin pwedeng i-justify o sabihin na taong simbahan ako, kaya hindi ako dapat magbabayad ng buwis. Maging si Jesus, inutusan niya si Pedro na magbayad ng buwis. Sino bang hindi na nagbabayad ng buwis dito? O sinong hindi nagbayad? At i-justify natin yung simbahan. Minsan laging ganun, no? Pag matatapakan ka o masasagasaan ka, either sa pera man yan o sa ating pong paniniwala, ang pinakahuli nating sinasabi, magkahiwalay ang simbahan at ang gobyerno. Kaya nga, sa pagninilay ang ating simbahan, isa sa mga mainit na usapin ngayon ay, bakit ba nakikialam ang simbahan sa usapin ng divorce? Ano nga ba? Kayo ba? Bakit ba? Alam niyo ba yun? May mga usapin, no, na talagang kailangan din natin magsalita dahil siyempre bahagi tayo ng gobyerno. Bahagi tayo ng isang lipunan nang ninanais nga sana maging magkatuwang at dapat magkatuwang ang simbahan at ang gobyerno. Bakit pilit natin pinaghihiwalay? At bakit natin pilit na pinag-aaway? Ang gobyerno ang sasabihin para sa kapakanan. Kasi hindi na sila masaya. Kasi nagbubugbugan na sila. Kaya gusto natin ng batas. Samantala, ayaw natin pakinggan ang sinasabi ng simbahan na para sa kapakanan ng lalo higit ng buong pamilya, hindi lang ng isa, kundi ng buong pamilya. Kaya sadyang mabilis tayo mailigaw. Lalo na kapag sinabi ng isa na para maging masaya kayo. So parang ang gusto sabihin, ayaw ng simbahan na maging masaya kayo. Kaya kailangan natin mas maging matalino. Marami ang gusto tayong iligaw. Marami ang gusto tayong lalong alisin sa tamang direksyon dahil sa kanilang mga mapalabok at mga mapanlinlang na mga pananalita. Akala natin maganda. Pero lalo nating ikinapapahamak ito. Kaya katulad na ni Jesus, pinakita niya sa kanyang pagharap sa mga gustong sumira sa kanya, ay mas pagnilayan muna natin ng mabuti bago po tayo magbitaw ng ating mga comments, bago tayo magbitaw ng ating mga sariling opinion. Amen?